Mahal ko siya, wala nang iba. Hindi sa panahong ito, nang basahin ko ang mga salitang iyon, tumatawa ako ng malakas. Hindi ko mapigilan. Maraming alaala ang biglang lumutang at nang makita ko ang pahayag ng pag-ibig na iyon, ang tanging nararamdaman ko ay ang nakakatawang nakakasuklam na twist ni O. Henry, mahal niya ako. Kaya nireject niya ang 79 na kong pag-amin at pinayagan akong maging katatawanan sa buong campus. Mahal niya ako. Kaya palagi niya akong pinapabayaan at nagpakita ng malapit na relasyon sa ibang lalaki para lang ako mapuko. Mahal niya ako kaya binago niya ang katotohanan, inakusahan ako, at nilapastangan ng bawat taos-pusong bagay na iniaalay ko sa kanya. Kung ganito ang itsura ng kanyang pagmamahal, hindi ako handa niyan at ayaw ko nang makisali. Mas mabilis ang mga mensahe sa chat. Ilan sa mga babae na nakatira sa campus ay nagpapadala ng mga larawan mula sa plaza. Halos alas 7 na at puno na ang plaza. Nandito na ang lahat para sa ika-10 pag-amin. Lydia, dumating ka na agad. Malapit nang magsimula ang mga pagkukwento at hindi ka makakadaan sa tao. Iaalis ko na ang telepono. Kapag nakakita ako ng pribadong mensahe mula kay Lydia, aalis na ako ngayon. Ikaw, anong plano mo? Aalis na rin ako. Pero hindi sa paraang inaasahan niya. Sana makita ko ang mukha niya kapag bumagsak ang mga baraha. At sana rin, nang malaman niya na nakaalis na ako sa bansa pero hindi na ako makakakita pa nito mula ngayon. Lahat tungkol kay Lydia ay hindi na ang aking alalahanin. Tapos na akong mag-empake ng walang pagmamadali, lumingon para sa isang huling sulyap sa walang laman na kwarto, saka ko inilabas ang aking telepono at ni-block ang bawat numero at account na konektado kay Lydia. Pagkatapos nito, pakiramdam ko ay mas magaan kaysa sa ilang taon. Inyangat ko ang aking malita, iniwasan ng kwarto, at naglakad patungo sa isang maliwanag at bagong buhay. 5 minuto na lang bago mag-siyam. Puno na ang plaza, isang hindi matitinag na dagat ng tao na may mga security guard na nakakalat sa buong lugar para kontrolin ang karamihan. Tumingin mula sa taas, ang mga kasama ko sa kwarto ay nakanganga sa kakaibang kasiyahan. Sa dami ng tao, kahit ano pa man ang mangyari, makikita na ito sa buong campus sa loob ng isang oras. Mabuti, sa ganitong paraan, kahit na umalis na si Ethan, hindi na nila maaaring pag-usapan siya sa likod niya. Patuloy pa rin silang nagsasalita habang tumutunog ang oras ng 8:50. Nandito na si Ethan sa paliparan. Tayo na, ibato niyo ang mga baraha. Kumuha kayo ng mga larawan. Kailangan niyang makita ito bago lumipad ang eroplano niya. Halos hindi pa nakakalat ang mga salita nang sumabog ang alarm ng alas 9. Dalawa sa kanila ang umupo sa magkabilang gilid ng bubong at itinutulak ang makapal na mga kahon ng baraha na inilagay nila sa gilid ng bubungan. Sa isang iglap, isang bagyong puting baraha ang bumagsak mula sa ika-16 na palapag pababa sa plaza. May taong may mahina ang paningin ang tumawag. Umuulan ng nyebe. Lahat ay tumingin pataas habang papalapit ang mga baraha sa lupa. Ang ilan ay sumisigaw sa tiptoe, kinukuha ang mga ito at nakatingala upang basahin ang nakasulat sa gitna ng plaza. Nakatayo si Lydia at nakatingin sa kanilang lahat. Tinitingnan ng mga kaibigan niya ang palabas sa paligid, nagkikimkim ng paghanga. Ilang sila, 10,000. Talagang binilisan ni Ethan ang lahat. Sa pakikinig sa kanilang paghanga, pumupuno ang puso ni Lydia ng pananabik. Tumaas siya at nahuli ang isang card habang ito ay dumadaan at binuklat ito na may maliit na ngiting puno ng pag-asa. Nang mabasa niya ang nakasulat doon, lahat ng ekspresyon sa mukha niya ay nawala. Nilinggan ng mga kaibigan niya na nakangiti, handa nang tuksuhin siya, pero nang makita ang mga salita, lumaki ang mga mata nila. Ang kanilang mga boses ay nanghihina at nag-aalinlangan. Hindi ito maaaring tama. Siguradong may mali. Patuloy silang bumubulong ng mga pangako habang kinukuha ang mga card mula sa lupa at ipinapasa kay Lydia. Ngunit bawat bagong card na kanilang binabasa ay pareho, nakasulat sa parehong uri ng nakalimbag. Hindi na muling mamahalin ni Ethan si Lydia. Ngayon ay tunay na nag-aalala na sila. Kinuha nila ang mga baraha mula sa mga kamay ng mga nakapaligid sa kanila. Ngunit bawat bagong baraha ay lalong nagpapalalim sa takot na nakabaon na sa kanilang dibdib. Paano ito posible? Isa pa bang pag-amin ito? Ano ang ibig sabihin nito? May naglalaro ba ng biro? Patuloy pa rin nilang inaasahan ang paliwanag na iyon nang biglang sumabog ang mga tao sa paligid nila, bawat isa ay may sarili nilang card. Aba, hindi na muling mamahalin ni Ethan si Lydia. Kaya pala hindi ito isang pag-amin. Pinatawag niya ang buong campus dito para sa anunsyong ito. Pinuntahan niya ang lahat ng iyon para i-promote ito. Ngayon, alam na ng lahat at sa bawat bagong reaksyon, unti-unting nawawala ang kulay sa mukha ni Lydia. Pakiramdam niya na parang may nakabaon sa kanyang dibdib, humahad lang sa hangin papunta sa kanyang mga baga, iniwan ng isang malawak na walang laman na kawalan hanggang sa mapuno ng gulat at takot ang kanyang mga mata sa buong plaza. Libo-libong tao ang nakataas ang leeg para mapanood siya at hindi siya nabigo. Inilalagay niya ang lahat ng hawak niya at mabilis na nilakad papunta sa pangunahing gusali. Sumusugod ang karamihan sa kanya. Matapos itulak ang huling hanay ng mga baraha, handa nang bumaba ang mga kasama ko, ngunit halos maabyutan na nila ang pinto nang biglang lumitaw si Lydia sa kanilang harapan. Nandito na siya kasama ang mga kaibigan niya at ilang segundo lang, sumugod na ang buong tao sa likod nila. Nang makita si Lydia, walang pag-aatubili ang mga kasama ko. Aba, kung hindi ang campus beauty ni Chingda, hindi mo ba sinabi na hindi sapat si Ethan para sa'yo? Anong dahilan kung bakit nandito ka sa ganitong kasiyahan? Sa mapanoyang pahayag, pumiglas ang mga kamay ni Lydia at naging madilim ang itsura niya. Kayo ba ang nagkalat niya ng mag-isa? Ang mga salitang sa sariling inisyatiba ang nagpatawa sa tatlo, hindi namin kayang kumilos ng mag-isa.
Binayaran ni Ethan ang bawat isa sa mga ito, piniprint at dinala dito. Kami lang ang tumulong sa paghahatid habang isinasara niya ang isang kabanata. Sa puntong yun, nagsimula ng magbulungan ng mga estudyante sa ibaba. Hindi ba sinabi ni Lydia na ayaw niya kay Ethan? Kaya bakit parang hindi niya matanggap ito, maliwanag na hindi ka pa sapat na nagbabasa? Sa bawat nobelang romansa, ito ay tinatawag na The Untouchable Ice Queen na nahulog sa kanyang pedestal, ngayon hinahabol ang lalaking dati niyang kinainisan. Sa totoo lang, kung nagsisisi na siya ngayon, siya ang nagdala nito sa sarili niya. Saan nagmula ang lahat ng pakiramdam na ito noong nakaraang 79 na beses, bawat isang salitang haka-haka ay tumatama kay Lydia na parang isang tibak, sumisilip sa katiyakan na matagal na niyang pinanghahawakan. Sa loob ng 2 taon, naniniwala siyang kilala niya ako ng lubusan, na kaya niyang basahin at kontrolin ang bawat aking iniisip at galaw. At sa isang panandaliang panahon, nangyari ang lahat ayon sa kanyang plano. Lahat ng 79 na pag-amin ay naganap ayon sa kanyang inaasahan. Sigurado siya na ang ika-10 ay ang magdadala sa lahat ng ito sa isang perpektong katapusan, isang masayang wakas para sa kanilang dalawa. Sa halip, sa mismong sandaling pinakakampante siya sa kanyang tagumpay, ako ang nagbigay ng isang pampublikong, nakasisilaw na suntok. Hindi na niya kayang panatilihin ang kanyang kalmadong mukha at ang kanyang ibang anyo na laging suot. Nakatago na ang kanyang tunay na kalagayan para makita ng lahat. Nasaan si Ethan? Tinitingnan ng kapitan ng dorm ang kanyang ekspresyon at ngumiti ng masaya, pagkatapos ay itinaas ang parehong braso at ginaya ang mga pakpak na lumilipad. Tapos na ang pag-amin. Siyempre lumipad siya. Ang instinct ni Lydia ay itakwil ito bilang isang pang-iinsulto, ngunit nang marinig niya ang huling 2 salita, huminto ang kanyang puso ng ilang segundo. Flu! Anong ibig mong sabihin? Tumataas ang malamig na pangamba sa kanyang dibdib. Binabato niya ang mga lalaking nakaharang sa daan niya at tumakbo papunta sa bubungan. Walang tao roon, walang nakikita. Ang mga hagdang at elevator ay pinalilibutan ng tao. Wala nang paraan pababa. Hindi ba talaga pumunta si Ethan sa campus ngayon? Ang realization ay bumagsak sa kanya na parang pader, walang magawa at huli na. Inilalagay ng seguridad ang buong lakas at unti-unting nililinis ang tao mula sa gusali. Hinahatid si Lydia pababa ng kanyang mga kaibigan at lumabas upang hanapin ang 7 o 8 manggagawa sa paglilinis na nagwawalis na sa mga nagkalat na card. Lumingon siya ng malabo at binubuklat ang isang barahan na nadumihan hanggang halos hindi na mabasa. Muling binasa niya ang mga salita at sa pagkakataong ito ay iba na ang epekto nito sa kanya. Ayos lang, Lydia. Gumagawa ng ganyang kalokohan si Ethan. Siyempre, galit pa rin siya dahil nai-report ka noong nakaraang beses. Bumalik ka lang, ipaliwanag mo ng maayos ang sarili mo, ilabas mo lahat ng totoo. Mahal na mahal ka niya, tiyak na mapapatawad ka niya. Tama, tama. Hinahabol ka niya ng 2 buong taon. 19 ang mga pag-amin. Ngayon lang siya nagkakagulo, kaunting pangungumbinsi lang, babalik din siya. Lahat ng nasa paligid niya ay nagtutulak sa kanya na tingnan ito ng positibo, pero sinasabi ng kutob ni Lydia na iba itong pagkakataon na ito. Hindi niya maalis ang takot na unti-unting pumupuno sa loob niya, hindi na niya matiis ang ingay ng kanilang usapan. Nababalisa at hindi mapakali, bumaba siya sa sasakyan at bumalik diretso sa apartment. Kailangan niya ng sagot mula sa akin, direkta. Bandang 10:10, pinarada niya ang kotse at naglakad papunta sa pinto ng complex. Napapansin niya ang mga manggagawa sa paglilinis na nililinis ang mga basurahan. Naaalala niya ang isang alaala. Kahapon, nakita niya akong nakaluhod sa lupa, nagbuburn ng isang bagay. Nararamdaman niya na may mali, pero hindi niya nakuha ang diretso kong sagot. Ngayon ay nais niyang malaman kung ano talaga ang aking sinunog, ngunit pinalitan na ng gwardya ang mga basurahan at umalis na. Wala nang magagawa si Lydia kundi pumanik, dala ang card. Bumukas ang pinto ng elevator at natagpuan niyang nakaharang siya ng ilang malaking kahon ng bagahe. Napansin ito ng batang lalaki sa tabi nila at agad na humingi ng paumanhin, mabilis na nag-alis ng hadlang. Akala niya bagong lipat lang ang kapitbahay sa isa sa mga kalapit na unit, pero pagdating niya sa sariling pinto, napansin niyang bahagyang nakabukas ang pinto sa kabilang hall. Tumatok siya, walang sagot. Ang nakakatakot na katahimikan ay nagpapasimangot sa kanya. Halos itulak na niya ang pinto nang may isang boses na lalaki mula sa likuran niya. Ikaw ba ang kapitbahay sa kabilang hall? Kamusta? Kakalipat ko lang sa unit 1705. Ikinagagalak kitang makilala. 1705. Nang marinig niya ang mga numerong iyon, automatikong tumingin si Lydia sa plakang nakasabit sa pinto at sa sumunod na segundo, tuluyan siyang nanlumo, parang estatwa. Inilalakad ng binatang lalaki ang kanyang malita, masaya pa ring ipinapakilala ang sarili. Hindi nakarinig si Lydia ng kahit isang salita, umikot siya ng mekanikal, nakatitig ang mga mata sa plaka ng numero sa kanyang kaliwa. 1705. Isang bagong residente, Unit 1705. Saan naman ang orihinal na nangungupahan? Sabi ng ahente na umalis siya ngayong umaga. Kilala mo siya, pwede mo bang ipasa ang kanyang kontak, mukha siyang nagmamadali talaga. Mababa sa merkado ang presyo ng listahan. Nakuha ko ito sa murang halaga at gusto ko lang siyang pasalamatan. Ilang maikling pangungusap at biglang nawawala sa isip ni Lydia ang lahat. Tumitigil siya sandali bago muling bumalik sa katotohanan. Lumiko siya sa gilid at binuksan ang pinto. Walang tao sa loob ng apartment, maliban sa karaniwang kasangkapan, wala nang natitirang personal na gamit. Ito ay kasing linis ng isang ipinapakitang unit, hindi napapansin ng binatang lalaki na unti-unting nawawala ang kulay sa kanyang mukha.
Patuloy siyang nakangiti. Malinis, di ba? Ang ahente ang nagsabi. Ang nakaraang nangupahan ay nag-empake ng 3 araw at kahit nagbawas pa siya ng maraming bagay na hindi niya madala. Hindi alam ni Lydia kung paano siya nakabalik sa loob ng sarili niyang apartment. Nang makabawi siya, natagpuan niya ang sarili na nakahandusay sa pasukan, walang pakiramdam ang mga binti, pakiramdam niya ay para siyang inihagis mula sa tubig. Inilabas niya ang kanyang telepono, hanapin ang kontak ko at nag-type ng nanginginig ang mga daliri. Bakit ka umalis? Nang pindutin niya ang send, isang maliit na pulang tuldok ang lumitaw sa screen. Ang tanawin nito ay tumusok sa kanya at nanatili ang kanyang tingin sa isang sandali. Ayaw niyang tanggapin ito at nagpadala pa siya ng ilang pang mensahe. Bawat isa ay nakatanggap ng parehong abiso. Nakatingin sa screen, pakiramdam niya ay may nakabaon sa kanyang lalamunan, pinipigil ang kanyang hininga. Sa sandaling halos na siyang mamatay sa hininga, tumunog ang kanyang telepono. Huminga siya ng maluwag at sinagot ito, lalong nag-aalala ang boses ng kasama niya sa kwarto sa kanyang tainga. Lydia, delikado ito. Nasa Italy na si Ethan. Nandito ako ngayon sa bulletin board. Nasa listahan siya ng mga estudyanteng palitan. Ang mga salitang iyon ay tumama tulad ng isang kidlat, nagpadala ng mga alon ng tubig na sumabog sa dibdib ni Lydia. Sinubukan niyang itulak ang sarili paarap sa cabinet, ngunit ayaw makipagtulungan ng kanyang nanlalamig na mga binti. Siya ay bumagsak at tumama sa sahig, ang kanyang noo ay nataman ng sulok ng pader, napiunit ang balat. Agad na pumuputok ang dugo. Ang kanyang telepono na nakahiga malapit ay kumikislap ng mga pabulong na boses na nagmamadali. Anong nangyari? Paparating na kami. Hindi na may proseso ni Lydia ang mga salita. Inilalagay niya ang kamay sa sugat, ang kanyang ulo ay sumisigaw sa walang humpay na sakit na parang kumakain sa kanya. Nakahilig siya sa sarili, isang mababa at nagdurusang ungol ang lumalabas sa kanyang lalamunan habang papalapit ang dilim sa paligid niya. Sa huling sandali ng kanyang kamalayan bago siya mawala ng malay, ang mga salitang binasa niya ng paulit-ulit ngayong araw ay nakabaon na sa kanyang isipan. Hindi na muling mamahalin ni Ethan si Lydia. Malubha ang kanyang mga sugat, halos hindi niya na itataguyod ang kanyang buhay ngunit agad siyang dinala sa intensive care. Nang magising siya, 3 araw na ang lumipas. Nakatutok ang mga kaibigan niya sa paligid ng kanyang kama, halatang ginhawa, at nagsimulang ikwento ang lahat ng nangyari habang siya ay walang malay. Ayon sa nalaman namin, dumating si Ethan sa Italy 3 araw na ang nakalipas pero hindi pa rin niya natatapos ang proseso ng pagpaparehistro doon. Mukhang, matapos ay post ang listahan, may nagulat laban sa kanya sa paaralan na nagsasabing nagnakaw siya sa isang pagsusulit at dapat ibawi ang kanyang lugar sa palitan. Kung makonsela ang lugar, malamang kailangan niyang bumalik. Huwag kang mag-alala, Lydia. Hindi siya aalis kahit saan. Kumakaba ang puso ni Lydia, biglang bumukas ang mga mata niya. Habang pinag-iisipan pa niya lahat, may kumatok sa pintuan. Isa sa mga kaibigan niya ang mabilis na sumagot habang ang iba ay tumingin, at pumasok si Professor Lin na may seryosong mukha. Ikaw si Lydia. Narinig ko na ikaw ang nasa likod ng insidente ng plagiarism na kinasangkutan sina Ethan at Julian. Gusto kitang makausap. Sa mga salitang iyon, hindi na magtatagal ang mga kaibigan niya. Mabilis silang umalis sa ward ng walang ingay. Habang unti-unting nagsasara ang pinto sa kanilang likuran, bahagyang itinaas ni Lydia ang kanyang baba. Ako yun. Natatanggap ang kumpirmasyon at ang mukha ni Professor Lin ay napupuno ng galit. Ang kanyang boses ay bumaba sa isang mabigat na tono na sinadya. Sinabi ni Ethan na ikaw ang gumawa ng peking ebidensya. Alam mo ba kung ano ang ginawa mo sa kanyang kinabukasan? Kapag naproseso na ang dokumentasyong iyon at isinasama pa ang pampublikong pagtuligsa na naranasan niya dahil sa iyo noong nakaraang beses, sasamahan siya nito saan man siya magpunta. Sira na ang buong buhay niya dahil sa iyo. Mahal niya kayo, pero sa totoo lang, may nagawa ba siyang mali sa inyo sa loob ng 2 taon? Galit na galit ka ba sa kanya na hindi ka titigil hanggat hindi mo siya nasa Ira? Kung mayroon ka pang kahit kaunting kabutihan, pumunta ka na sa paaralan ngayon at sabihin ang katotohanan. Nananlabo ang ulo ni Lydia, natatakot ang biglang bumaha sa kanya sa isang iglap. Ginawa niya ito dahil sa puot, galit na hindi niya ako pinili para sa club event. Nagsinungaling siya sa tagapangasiwa para mapilit akong makipag-ayos sa kanya. Hindi niya inakalang magdudulot ito ng ganitong kalaking sunod-sunod na pangyayari. Hindi na niya iniisip pa ang sugat niya. Nagsusumikap siyang tumayo na ipinipilit na pumunta sa paaralan kasama si Gorolin upang itama ang mali. Sa sandaling lumabas sila, hinarang ng mga tauhan ng medikal ang daan nila. Tumangging pauwiin siya ng mga doktor. Nakiusap sila sa kanya, ngunit hindi siya nakarinig ng kahit isang salita. Bumalik pa rin siya sa paaralan. Professor Lin ay nakapag-ayos na ng pulong kasama ang pinuno ng komite sa disiplina sa harap ng dekano ng paaralan ng disenyo at ng tagapangasiwa. Ibinunyag ni Lydia na si Julian ang nangopya. Hindi inaasahan ni Julian ang pagbawi, agad siyang nagpanik, napaiyak at itinanggi ang lahat. Parehong naguguluhan ng tagapamahala sa pagbawi at hindi alam ang paniwalaan. Manhid ang ekspresyon ni Lydia habang binubuksan ang kanyang telepono at inilalabas ang isang larawan. Ito ay isang liham na mano na isinulat ni Julian para sa akin. Dadalhin ng aking pamilya ang orihinal nito sa lalong madaling panahon. Maaaring mong ikumpara ang sulat kamay sa liham. Sa puntong iyon, ang pag-iyak ni Julian ay naging malupit na pag-iyak na puno ng pagdadalamhati. Lydia, ako ito, Julian. Nakalimutan mo na ba na magkasama tayo lumaki? Lahat ito ay nakaraan na. Bakit nagsisinungaling ka? Hindi kita kailanman nagustuhan. Lahat ng nangyari kanina ay panlilinlang lang. Tapos na akong magpanggap, kaya hindi na talaga ako magtatanggol sa'yo. Gawin mo na ang lahat hanggang dulo, panindigan mo na.
Halangang salita nang makuha ni Lydia ang orihinal na liham kasama ang kanyang pamilya. Matapos ang maingat na paghahambing, nakumpirma na ang sulat kamay sa liham ay kay Julian. Agad na nagtipon ang komite ng disiplina at naglabas ng pahayag sa buong paaralan upang itama ang talaan. Dahil sa seryosong paglabag,